Gusto mo bang magnegosyo pero ayaw mo munang maglabas ng malaking puhunan? Sa video na to, ibabahagi kong 15 home-based business ideas na pwede mong simulan ngayon. Panoorin mo hanggang dulo dahil tingin ko yung huling business idea madalas di napapansin pero may solid na demand. At after ng listahan ay magbibigay pa ako ng tips para hindi malugi ang home-based business mo kaagad. Pero bago tayo pumunta sa 15 business ideas, ano ba muna ang advantages ng home-based business? Number 1, low cost and easier to start. Mas mababa ang kapital at mas madali mong ma-start dahil nasa bahay ka lang. Di mo kailangang umupa ng pwesto, gumastos sa transportation, mag-hire ng staff o magbayad ng iba pang utilities gaya ng sa physical store. Number 2, flexible ang oras. Ikaw ang boss ng schedule mo, kaya anytime pwede ka magbukas or magsara ng negosyo mo sa kahit anong oras. Swak lalo na kung may iba ka pang responsibility or commitment. Number 3, more time for family and self. Dahil nasa bahay ka lang at hawak mo ang oras mo, mas natututukan mo ang pamilya mo, lalo na ang mga anak. At dahil wala kang biyahe o stress sa labas, mas may time ka rin para sa sarili mo. Quick disclaimer lang, walang negosyo ang may guaranteed na kita. Lahat ng business ideas dito ay nangangailangan ng matinding effort, diskarte, strategy, consistency, at meron din itong kakibat na risk. Ang goal ng video na to ay bigyan ka ng ideas at direksyon kung alin ang pwedeng swak sa'yo. So ready ka na, simulan na natin itong unang home-based business idea. Number 1, customized gift box business. Pwede kang gumawa ng curated gift boxes para sa birthdays, Valentine's, monthsaries, anniversaries o pangregalo. Patok ito especially sa mga couple. Sa 5,000 pesos or less, pwede ka na magsimula sa craft boxes, ribbons, fillers, at ilang sample items gaya ng mug, keychains, snacks at chocolates. Mas nagiging mabenta ito kapag personalized. Lagyan mo ng kilig quotes, letters o kaya picture nila. Yung pricing mo nakadepende sa laki ng box or sa dami ng items, chocolates or snacks na nasa loob ng box. Pwede ka magpa-pre-order din muna sa mga kapitbahay or kakilala mo para may sure buyer ka na bago ka gumastos. Subukan din sa online gaya ng TikTok Live at mag-start muna kahit sa ilang peraso. Next, loading business or bills payment. Isa ito sa madaling simulan na home-based business kahit maliit lang ang puhunan. Kahit sa 500 pesos load wallet lang muna, pwede ka na magsimula gamit ng apps tulad ng GCash, Maya o itong favorite na digital bank ko ngayon na Maribank. Lalo pa at may promo sila now na discounts at cashback, kaya posibleng mas tumaas ang potential na kita. Pero take note, pwedeng magbago ang promos, kaya laging basahin ang terms at updated offers ng app. By the way, kung gusto mong subukan ang digital bank na to, may lalagay ako sa description for details. Optional lang to, gamitin mo lang kung alin ang pinaka-convenient para sa'yo. Sa ganitong business, pwede ka magbenta ng load, tumanggap ng bayad sa kuryente, tubig at internet, mag-offer ng cash in at cash out service. Para kumita, pwede ka magpatong ng maliit na transaction fee o gumawa ng bundle promo. Halimbawa, kapag sabay nagbayad ng kuryente at tubig, isang transaction fee na lang. Next, local delivery o pick-up service. Kung may bike ka na, motor or kahit sidecar, pwede mo rin itong subukan at mag-offer ng pabili or pick-up and drop-off service sa loob ng barangay nyo or subdivision. Pwedeng ikaw na magdala at mag-deliver ng mga damit sa laundry, ng LPG, small items at iba pa. Promote mo lang yung service sa group page ng inyong barangay or community. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, printing business. Kung may existing printer ka na sa bahay, gamitin mo ito. Kung wala pa, ay bumili ng starter printer na wala pang 5,000 pesos. Patok ito lalo na kung marami sa inyong mga students or kahit sa ibang work from home setup. Pwede ka mag-print ng modules, resume, documents at iba pa. Ready mo na rin yung bond paper, stapler at iba pang tools na kailangan. Basta start small. Utilize yung mga existing na gamit mo sa bahay. Eventually, kapag may steady customers ka na, pwede ka rin mag-expand at mag-offer for ID picture printing, photocopy, stickers at personalized prints sa mga items. Number 5, plantita starter packs. Kung mahilig ka sa halaman, may advantage ka na agad dito.
Pwede kang magbenta ng mga starter kits para sa mga gustong magsimula ng pagiging plantita o plantito. Mga curated beginner kits para sa mga gustong magsimula magtanim pero hindi alam kung saan mag-uumpisa. Karaniwang laman ng isang starter pack ay 2 to 3 easy to maintain indoor plants, small pots, soil, and instructions. Bagay din ito lalo na sa mga nasa condo at home-based workers. Pwede kang magsimula sa maliit. For example, 5 to 10 kits muna para matest ang demand. Then, promote sa mga FB groups or sa profile mo. Number 6, free love items selling. Ito literal, walang puhunan kasi ibibenta mo yung mga luma mong gamit. Lumang damit, bag, accessories, sapatos, gadgets, at iba pa. Pwede mo i-post sa online, buy and sell groups, sa marketplace, or mag-setup ka ng parang mini garage sale sa tapat ng bahay mo. Maganda rin ito bilang practice kung gusto mong matutong magbenta online. Matuto ka sa pricing, pakikipag-usap sa buyers, at basic selling skills. Kapag nasanay ka na, pwede kang mag-try ng ukay-ukay o maghanap ng similar items na mabenta sa market. Number 7, merienda business. Kung marunong at mahilig ka naman magluto, gumawa ng budget-friendly merienda gaya ng turon, banana Q, kwek-kwek, lumpia, barbecue at iba pa. Ang 5,000 pesos mo, most likely sapat na dito. Basta start small muna. Pili ka lang kung ano yung una mong ibibenta, hindi madami agad. Gamitin yung mga existing mong cooking tools, tapos pwede kang magbenta sa harap ng bahay, sa mga kapitbahay o via pre-order sa barangay or subdivision group nyo. Next level dito is if meron kang sariling recipe or naisip na merienda na sa'yo lang mabibili at hindi magagaya. Pero kung gusto mo ng food business na hindi kailangan lutuin araw-araw at pwede ring iparesell sa iba, abangan ang susunod. Number 8, food in a jar. Patok din ito ngayon at pwedeng umpisahan sa maliit na puhunan. Gawa ka ng mga ready to eat or ready to heat food na naka-jar at may mas mahabang shelf life. Pwede yan na tuyo, atsara, chili garlic o peanut butter. Next level nito na pwede mong gawin is isip ka ng pwedeng ilagay na pagkain or ulam sa jar na posibleng wala pang gumagawa. Baka pwedeng laing yan, macaroni, and so on. Tapos gawa ka lang muna for first batch kahit maliit lang. Maganda ring diskarte na gawin ay pre-order muna or bundle packs na pangregalo or pang-resell. Number 9, homemade ice candy or dessert. Mainit sa Pinas kaya patok din ang mga ice candy at iba pang malamig na dessert. Pwede kang magsimula sa maliit na puhunan. Gawa ka muna ng 1 to 3 flavors or isang flavor na unique na mabibili lang sa'yo. Pwede kang magbenta sa tapat ng bahay, mag-consign sa sari-sari store o maglako kung may oras ka. Pwede ka rin mag-try ng dessert like graham bars, buko salad, jelly bean desserts o kahit anong recipe mo na madaling gawin at swak sa budget. Next, tailoring shop. Kung may makina ka na sa bahay at marunong kang manahi o may kasama kang lola o nanay na magaling manahi, malaking advantage na agad yan. Pwede kang magsimula sa mga basic services tulad ng repair ng damit, alteration, at patahi ng simpleng uniform o pambahay. Malit lang puhunan dahil gamit mo ng existing na makina at skills nyo. Next level na nakita ko dito na ginawa ng isang lola ay gumawa ng sariling produkto gaya ng scrunchies tapos binibenta nila sa online, either bundle or wholesale for resellers. Or pwede ka rin mag-isip ng anything na kaya nyong gawin na product. Number 11, arts and crafts or handmade accessories. Kung mahilig ka sa arts at crafty ka talaga, pwede mong gawing negosyo ang mga gawa mo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Talent at creativity ang puhunan dito. Pwede kang gumawa at magbenta ng bookmarks, keychains, wall decor, bracelets at charms, knotting o macrame items. Patok ito lalo na sa female customers, students, mga gusto mag-decorate ng kwarto o bahay, at sa mga naghahanap ng unique handmade gifts. Pwede mong ibenta sa Facebook, Shopee, TikTok o eventually sa mga bazaar at pop-up markets. Number 12, repair shop. Kung marunong ka magayos ng mga sira, pwede ka mag-offer ng home service repair o kaya may maliit kang setup sa bahay kung may extra space ka pa. Pwede mong gamitin ng 5,000 pesos para bumili ng basic tools na wala ka pa at mag-upgrade ng gamit para mas mabilis ang trabaho mo.
Depende sa skills mo. Pwede ka mag-focus sa cellphone at gadget repair, appliances, motor repair, sapatos, payong at iba pa. Eventually, pag lumakas ka na, pwede ka mag-train ng ibang tao at mag-hire ng assistant. Number 13, home service haircut. Kung marunong ka maggupit sa 5,000 pesos or less, pwede ka nang bumili ng basic haircut kit tulad ng clippers, gunting at iba pa. Pero kung may existing ka na, mas tipid pa. Pwede kang pumunta sa bahay-bahay or tumanggap ng walk-ins sa loob ng bahay mo. Meron kaming kapitbahay na ganito ang setup. Unti-unti siyang nakabuo ng solid na client base, lalo na yung mga busy na employees at mga negosyante. Ang focus mo dito is makakwire ka ng mga clients and referrals. Kasi usually kapag magandang trabaho mo, tuloy-tuloy naman ito na business kasi yung mga lalaking customers usually 1 to 2 times nagpapagupit kada buwan. Next, baked goods. Kung magaling ka mag-bake at may existing oven o basic tools ka na, malakas ang potential nito kahit 5,000 pesos or less lang ang puhunan. Sa budget na yan, sapat na para sa ingredients at pang-test ng unang batches. Start simple muna. Magbenta sa kapitbahay, kaibigan at kakilala. Humingi ka agad ng feedback at reviews, tapos ipapost mo sa profile nila para may free promotion ka rin. Next level nito, custom baked goods. Pwede lagyan ng pangalan, may team and design at characters. Mas malakas ang bentahan kapag personalized, lalo na tuwing birthdays, weddings at special occasions. Maganda rin kung makagawa ka ng unique baked goods na sa'yo lang mabibili. Susunod naman yung business na posibleng pumatok dahil nauuso na yung mga ganito ngayon. Number 15, personalized souvenir or gift. Kung marunong kang gumawa ng unique at personalized na produkto, maganda itong gawing negosyo kahit maliit lang ang puhunan. Examples na pwede mong simulan: portrait drawing. Magpapadala lang sila ng picture online tapos iguguhit mo. Pwede rin dito yung digital version na output. O di kaya ay gumawa ka ng package for live drawing sa events. Parang photo booth pero drawing para sa weddings, birthdays, corporate events at iba pa. Mabilis lang kahit 5 to 10 minutes per person. Hindi kailangan super realistic. Pwedeng sariling caricature style mo. O kaya naman, pwede mo ring i-mix sa ibang business ideas kanina. Printed pillow ng pet o family photo, pet na ref magnet, o kaya personalized frame photo gifts. May mga gumagawa na rin ngayon ng AI-assisted portraits, anime style, art style, tapos pinapaganda ang output. Naka-frame, may ilaw, may design. Talagang perfect siya bilang regalo. Ang key idea dito ay mag-isip ka ng personalized product na kaya mong gawin base sa skills mo at sa mga tools na meron ka na ngayon. Usually, mas mataas ang pricing kapag personalized kasi may emotion at meaning ito para sa buyer. At ngayon, dito na tayo sa 5 tips para hindi malugi ang home-based business kaagad. Number 1. I-test muna ang business idea. Huwag mo munang ibuhos lahat ng pera mo agad. Mag-test ka muna kung may demand at totoong buyers. Start small, kumuha ng feedback, tapos ayusin ang pricing, i-improve ang produkto o mag-fee vote kung kailangan. Mas okay ng maliit ang talo kaysa malaking lugi. Number 2, magkaroon ng tamang balance. Hindi pwedeng overwork, pero hindi rin pwedeng complacent ka. Overwork equals burnout. Kapag complacent naman equals walang growth. Ituring mong home-based business na parang tunay na negosyo. May oras ng bukas, may breaks, may oras ng sarado. Disiplina pa rin kahit nasa bahay ka lang. Number 3, mag-promote ka. Hindi mo kailangan maging expert sa ads kaagad. Pwede kang magsimula sa Facebook post, FB groups, Reels, TikTok videos, or word of mouth. Kapag nagka-extra time at konting kita ka na, saka ka mag-aral ng boosting or ads. Marketing is a skill, natututunan yan. Number 4, gamitin ang skills, knowledge at experience mo. Kayong iba nalulugi agad kasi yung ginagawa nilang home-based business, hindi naman nila alam. O wala silang interest na mag-commit at aralin yun. Kumbaga, bara-bara lang or gaya lang sa nakikita nila sa labas or sa online. May advantage ka na kapag yung gagawin mong business is base sa kung ano na yung alam mo at kaya mong gawin plus interesado ka pa. Number 5, alamin ang target customers mo.
Kailangan maging malinaw para kanino ka nagbebenta. Sa students, sa may trabaho, o baka sa ibang may business din. Kapag alam mong market mo, mas madali ang marketing, mas tama ang pricing mo, at mas magkakaroon ka ng edge sa ka-competitors mo. At huwag kalimutan na ihiwalay ang pera ng negosyo sa personal mong pera. Hindi pwedeng isusugal mo o ipambibisyo mo yung kinikita sa business mo. Paikutin mo lang ulit pabalik sa business ang kinikita para lumaki ito. Pero kung gusto mong tumagal at lumaki ang negosyo mo, hindi lang diskarte ang kailangan. Kailangan mo rin ng tamang money habits. At kung gusto mong maiwasan ang mga financial mistakes na ito, panoorin mo na ang susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.